Narito ang ating balita. President Duterte galit sa mga bias na media at sa mga abogadong nakikipagsabuatan sa Anomalyang Kontrata sa Tubig. Panoorin ang buong detalyeng ito. Distributor lang sila, pero ang kayamanan nila para sila ang may-ari. Ang masakit pa dito, yung mga abogado ng gobyerno, itong mga Pilipino, mga abogado, pumayag na gumawa ng kontrato in violation of the Constitution and the anti-graft and corrupt practice. At kung sabihin itong mga ulol ng mga media, yung bayaran nila, ganito, Duterte, Galit. Putang ina ninyo, bakit hindi ako magalit? Tingnan naman ninyo ang ginawa ninyo sa bayan ko. Meron akong sabihin sa inyo. At for the military guys and the civilians and all, itanim ninyo sa otak ninyo ito. I have about a few months to finish my term. But if I do not make it to the finish line, tandaan ninyo ito. You know, I'm talking about the Ayala and Pangilinan companies. Alam mo, sa totoo lang, I've been a prosecutor, I've been a trial prosecutor for almost 9 years in the city of Davao. I've prosecuted so many when I was a Tanod Bayan, a special prosecutor for Mindanao and Sulu. At marami akong kaso na, well, I've handled cases against people who are into corruption. The Tanod Bayan is different from the regular fiscal. The Tanod Bayan then, which is now the predecessor of the Ombudsman. Noon, ako yung assign, dalawa kami, si Fiscal Nartates at pati ako. And I used to go around Mindanao prosecuting cases. But itong nangyari sa atin, which I stumbled accidentally, ito yung kontrata ng Ayala pati ni Pangilinan. They are just distributors of the water. Ang tubig atin yan, hindi sa kanila. It is owned by the state. Pero alam mo, sa totoo lang, kung gusto talaga ninyo ng rip-off, we have people have been crying, mga kapatid natin, where's the big fish? Saan yung mga malaki? Bakit maliliit lang? Bakit yung mga customs lang? Bakit BIR? Saan yung malaki? Well, during the campaign, I told you na itong corruption sa baba, wala yan. Yung mga custom na BIR, wala yan. Sabi ko, dito sa itaas ang pinaka-corrupt. Tax exemption, not collection of taxes, kung ano-ano lang ginagawa nitong, hindi lahat mayaman nagago. Pero itong mga elitista talaga, who choose the country's leaders, sila yan. I will not try names, but just because your mother died and you are qualified to run for president. Just because the big business, pati yung mga tycoon, mga Chinese, sila ang magpilo. Ito yung kandidato natin. O sige, suportahan ninyo, bigyan ninyo ng pera. Ganon ang politika ever since. Sila lang sa Maynila, without offending Manila people, ng mga kuya, sa Maynila lang ninyo niluluto kung ano ang kapalaran ng Pilipino. Nasabi niyo, where's the big fish? Sabi ko, hintay, magdating rin yan. And I said, I stumbled on to the greatest rip-off of the country. Trilyon ito.
trilyon na hindi na natin makuha. Distributor lang sila, pero ang kayamanan nila para sila ang may-ari. Ang masakit pa dito, yung mga abogado ng gobyerno ay it boggles my mind to realize that itong mga Pilipino, mga abogado, pumayag na gumawa ng kontrato in violation of the Constitution and the anti-graft and corrupt practice. Alam mo, sa totoo lang, water is a natural resource. It is a valuable property of the state. Alam mo, dito sa kontrata, pagbasa ko pa lang, pagsabi pa lang, for purposes of interpreting this contract in case of conflict, water will be treated as a common commodity. Doon pa lang, pumutok na talaga ako. At kung sabihin itong mga ulol ng mga media, yung bayaran nila, ganito, Duterte, Galit. Putang ina ninyo, bakit hindi ako magalit? Tingnan naman ninyo ang ginawa ninyo sa bayan ko. Alam mo, if you get a copy of the anti-graft law and the Constitution and put it side by side with the contract entered into by Ayala and Pangilinan, lahat ng mali, lahat ng nakalista doon sa anti-graft law, doon nandiyan sa kontrata na yun. That is why my stand is the contract was void, null and void right at the beginning of its life in 1957. Wala na lang tayong magawa kasi yung iba patay na, yung iba tanda na. Well, it started during the time of Ramos, and it was also kind it may be. It is the property of the state and ultimately the Filipino people. They treated it as a common commodity. Second is they allowed the distributors the privilege of the option of raising the rates. Sila, hindi tayo. Yung mga distributor, they have the power, the sole power to raise. At kung malugi sila, nandyan sa kontrata, basahin ninyo, we will pay for their losses. Like in sometime in the past, we paid something like 3 billion because it took time for the government to agree to the increase of rates. Because, election time, ayaw talaga ng mga politiko. And the application or the decision to raise the water rates was pending for a while. And so they incurred losses. Ngayon, habang naghihintay sila sa increase ng rates, kasi dadaan ng regulator naman parang laway lang kasi pinipigilan ng mga politiko. Itong panahon ko, they tried to collect 7 billion. Alam mo kung ano ang nagkumati sa utak mo? Yung walang tubig. Nandito ako sa Mindanao, dito sa Davao. At narinig ko sa Maynila, walang tubig. At ang mga tao doon, ang mga kuya at ate, mababaho na kasi walang ligo. So, I started to ask. Tapos may nagtawag,
share my tubig. And to have it validated, I asked the intelligence community, pakisilip pa yung putang ina yan, may tubig wala. And lo and behold, there was really water. Kaya sabi ko sa cellphone, putang ina kayo dyan. Pupunta ako bukas sa Maynila. Pag wala pang tubig na dadaan sa pusit, lilinyahin ko kayo, pagsasampalin ko kayong lahat. At yan ang ating balita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Balitang Express.